Paano ka naghahanda? Mabiyayang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Alberto Magno, obispo at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayon din sa mga araw ng anak ng tao. Kumakain sila at umiinom, nag-aasawa ang mga lalaki at babae, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at dumating ang baha na pumuksa sa lahat. Tulad sa panahon ni Lot, kumakain sila at umiinom, nagtitinda at namimili, nagtatanim at nagtatayo. At nang lumabas si Lot mula sa Sodom, nagpaulan ng Diyos mula sa langit ng apoy at asupre na pumuksa sa lahat. Ganito rin sa araw na ibubunyag ang anak ng tao. Sa araw na iyon, huwag nang bumaba pa sa bahay ang nasa terasa para kunin ang kanyang mga gamit, at huwag nang umuwi pa ang nasa bukid. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Mawawalan ng kanyang sarili ang sino mang nagsisikap na magligtas nito, at ang mawawalan naman ng sarili ang magsisilang nito sa buhay. Sinasabi ko sa inyo, kung may dalawa sa isang higaan sa gabing yon, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa. Kung may dalawang babaeng magkasamang gumigiling, dadalhin ang isa at iiwan ang isa pa. at itinanong naman nila. Saan, Panginoon? Sumagot siya, Kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwitre. Isinulat po ni Sister Tess Espina ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Ipinapakita ng mabuting balita ngayon ang larawan ng panahon ng pagtatapos o ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Inihahalin tulad ito sa panahon ni Noah at ni Lot. Karaniwang tema ang tungkol sa paghahatol, pagkawasak, digmaan at pagtubos. Nakakatakot isipin ang ganitong mga pangyayari. Pero hindi ito para takutin tayo. Pinapayuhan tayo na maging laging gising, alerto at handang salubungin ang Panginoon araw-araw at sa bawat sandali ng ating buhay. Hinahamon tayo na maging mulat sa kanyang presensya at hindi lamang sa mga masasayang pangyayari, kundi maging sa mahihirap na sandali ng ating buhay. Tinatawag tayo na magtiwala sa Panginoon sa mga sandali ng paghihirap at kalungkutan, sa karamdaman at kamatayan. Tumitibay ang ating tiwala sa Panginoon sa panalangin. Pinalalakas at pinalalalim ng panalangin ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya kapanalig, kahit gaano tayo kaabala, bigyan natin ng espesyal na panahon ang Panginoon sapagkat siya ang bukal ng buhay at karunungan. Alam niyo, kapag dinadalaw ng Panginoon ang isang taong naghihingalo sa pamamagitan ng pagpapahid ng banal na langis, maraming mga pagpapala ang tinatanggap niya, tulad ng pagkakasundo sa pagitan ng may sakit at ng mga anak o mga kamag-anak. Nagiging masaya ang taong nag-aagaw buhay at payapa niyang sinasalubong ang kamatayan. Pagdating ng ating panahon, naway hindi tayo matakot na yakapin ang Panginoon bilang tapat niyang mga alagad sa kanyang kaharian. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like and follow Paulines sa aming social media accounts.
tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.